Tinawag naman ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na isang banta sa seguridad at legal na karapatan ng Pilipinas ang anyay irresponsableng pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan ito sa China na tumalima sa international law, kabilang na ang 2016 arbitral ruling upang makamit ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Teka lang, balik natin dito mga utol. No? We call on the PRC, People's Republic of China, to comply with international law. Napakadami ng panawagan sa kanila mga utol, hindi lamang US ang nanawagan sa kanila, pati yata EU, yung European Union, no? Na igalang ang international law. Pero anong tugon dito ng China? Meron ba silang ginawang aksyon tungkol dito? Unang-una nga nilang hindi ginagalang yun mga utol eh. Kasi inaangkan nila yung mga teritoryong idineklara na sa atin ng international law o nung arbitration. Okay? So doon pa lang parang gaya na sabi ko, hindi naman na nadadaan sa pakiusap itong Chinese government, 'di ba? Ano kaya magiging nito, no? Kahihinatnan. Yan yung tanong natin lahat, alam ko. Anong magiging kahihinatnan? Ano ang inaantay ng China na mangyari bago sila kumilos o mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Recap muna tayo mga utol para sa mga hindi nakakaalam. Kamakailan lamang po ay nagkaroon ng panibagong insidente dyan sa Ayungin Shoal kung saan hinarang ng Chinese Coast Guard o China Coast Guard ang ating dalawang barkong Philippine Coast Guard. Okay? Tapos pagkatapos ng insidente na iyon, ay naglabas ng statement ang China na kasalanan daw ito ng Philippine Coast Guard. Ganon sila katindi, mga utol, na ayon sa kanila ay teritoryo daw nila ng China ang pinasok ng Philippine Coast Guard, yung Ayungin Shoal, mga utol. Pero bago tayo dumako sa report na yun, panoorin muna natin yung nasabing insidente. Eto na yun. The BRP Malapascua and BRP Malabrigo experienced yet another incident of China's harassment in Ayungin Shoal. On June 29, two ships of the Philippine Coast Guard sailed to the West Philippine Sea to support Philippine Navy's naval operations for the BRP Sierra Madre. The next day, they noticed two China Coast Guard vessels with bow number 4203 and 5201. They blocked the Philippine ship and reached within 100 yards away from each other. They have to decrease the speed while at the same time they were also have to respond sa mga radio challenges na ibinibigay sa kanila ng dalawang China Coast Guard vessel. Another China Coast Guard ship arrived from Baco de Masinloc with bow number 3103. Plus 6 more ships from the Chinese Maritime Militia blocked them again as they prepared to enter Ayungin Shoal. They also spotted two People's Liberation Army Navy vessels. Ayan mga utol So yan yung nangyari no? Nilabas ko na yan kaya ako yung nandyan. So eto na yung panibago mga utol. Okay? So tanggalin natin yung search. Eto, mula sa UNTV News. China, idinipensa ang pangaharang ng mga barko sa PCG sa WPS. Pag-aari sa Ayungin Shoal, iginiit. Okay? So sa madalit sabi, mali pa o tayo pa yung pumapasok sa hindi natin teritoryo o ang Pilipinas pa ang may mali. Ganun. Paulit-ulit naman nila yung ginagawa. Dati na nila yung ginawa. Yung pagtutok ng laser sa atin, kasalanan daw natin. Marami pang iba. Okay mga utol? So panoorin na natin ito mula sa UNTV News. Subscribe niyo yan. Pakilike na rin yung video at mamaya titingnan rin natin ang mga report tungkol dito. Secretary Austin congratulated him on his new position and discussed ongoing efforts to strengthen the U.S.-Philippines alliance. Nagkausap kamakalawa sa telepono sina Defense Secretary Gilbert Teodoro at United States counterpart na si Lloyd Austin. Dito ipinahayag ni Secretary Austin ang kanyang pagkabahala sa umano'y panibagong harassment ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng US Defense Department kaugnay sa pag-uusap ng dalawa, binigyang diin umano ni Secretary Austin ang patuloy na suporta sa Pilipinas gaya ng nakasaad sa Mutual Defense Treaty. Muli rin anilang pinagtibay ng dalawa ang pangako na itaguyod ng kautosang nakabatay sa mga patakaran at suportahan ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad
komunidad sa Pilipinas at iba pang mga claimant state na naglalayong magsagawa ng mga legal na aktibidad na maritime sa South China Sea na naaayon sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa isang press briefing, sinabi naman ni Pentagon Press Secretary Brigadier General Pat Ryder na muling tiniyak ng US ang kanilang suporta sa Pilipinas sa usapin ng territorial disputes. Yun maganda mga utol, no? Kumbaga, yung mga ganong agresibong galaw ng China ay nakatap agad sa atin o nakarelay, no? Relay ba? Nakarelay agad dun sa ating mga matitibay na kaalyado. So alam nila yun nangyayari. Yan ang maganda. So, syempre, gaya ng sabi ko, anong aksyon ng ating gobyerno sa pangyayaring ito? Nung nilabas ko yung video na yun, anong magiging aksyon ng ating gobyerno? Kasi kaya nila inuulit-ulit ay wala tayong ginagawang aksyon. Ito po yung aksyon nila. So anong magiging pinakasagot o tugon ng Pilipinas at ng United States dyan sa ginagawa ng China? Pwedeng dagdagan nila yung mga patrolya, yung US Patrol at yung Pilipinas, no? Paigtingin. Kasi ulit-ulit lang nilang ginagawa ng China yung mga ganyang pandadarag, pambubuli sa atin, mga utol. So kung hindi nyo napapansin, ulit-ulit lang, tas pagkatapos, sa atin isisisi kasi kanila nga daw yun. Para may mga sapak di ba? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang mga utol. Mamaya titingnan natin yung isa pang report tungkol dito. Tuloy na natin muna. The two leaders celebrated the remarkable progress the United States and Philippines have made over the past year to deepen defense ties, including expanding cooperation under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, conducting joint patrols in the South China Sea, and concluding bilateral defense guidelines. Nagkasundo rin anya sina Secretary Teodoro at Austin na magkita ng personal para sa mas malalim na pagtalakay sa defense at security priorities. Tinawag naman ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na isang banta sa seguridad at legal na karapatan ng Pilipinas ang anyay irresponsableng pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan ito sa China na tumalima sa international law, kabilang na ang 2016 arbitral ruling upang makamit ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Teka lang, balik natin dito mga utol. No? We call on the PRC, People's Republic of China, to comply with international law. Napakadami ng panawagan sa kanila mga utol, hindi lamang US ang nanawagan sa kanila, pati yata EU, yung European Union, no? Na igalang ang international law. Pero anong tugon dito ng China? Meron ba silang ginawang aksyon tungkol dito? Unang-una nga nilang hindi ginagalang yun mga utol Kasi inaangkan nila yung mga teritoryong idineklara na sa atin ng international law o nung arbitration. Okay? So doon pa lang parang gaya na sabi ko, hindi naman na nadadaan sa pakiusap itong Chinese government, 'di ba? Ano kaya magiging nito, no? Kahihinatnan. Yan yung tanong natin lahat, alam ko. Anong magiging kahihinatnan? Ano ang inaantay ng China na mangyari bago sila kumilos o pumayag na umano sa batas, yung mag-comply sa batas, 'di ba? Parang no? Sigurado problemado na yung mga pag-uusap na yan, kunyari hindi lang nila nilalabas sa public na grabe na yung ibinibigay ng China na problema. Siyempre hindi nila nilalabas sa public kasi baka magkaroon ng mass panic. Pero lahat na yata ng paraan, dahan-dahan na nilang ginagawa pero wala pa rin nangyayari dahil nga eto namang China ang ubod ng kulit. Kumbaga hindi nga ginagalang yung mga panawagan, yung mga pakipag-usap, baliwala sa kanila lahat yan. So anong masasabi niyo dyan? Parang parang yung ang dating ng China parang ginagawa nila yan para mawalan ng choice, mawalan ng option etong US, etong EU, etong Pilipinas, kundi gerahin sila. Yun yung palagay kong ginagawa nila. Tumigil na lang, pumayag na lang. Hindi naman tayo papayag.
na kanila na lang bigla ang ating teritoryo, di ba? Papayag ba kayo mga utol? O sige, tuloy, comment nyo yan. Tuloy na natin. 2016 arbitral ruling upang makamit ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Samantala, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang ginawang pagmaniobra ng kanilang mga barko sa Ayungin Shoal noong June 30 ay ginawa umano sa maayos at profesional na paraan. Iginiit din ito na ang Ayungin Shoal o Renai Reef ay bahagi ng Nansha Islands ng China, kaya ang mga barko ng Philippine Coast Guard umano ang pumasok sa kanilang teritoryo nang walang pahintulot. Buisit talaga to si Buang Bin. No? Ayan mga utol, malinaw na malinaw. Nakasalanan natin. At kanila daw itong Renai Reef. Ito po yung Ayungin Shoal, yung part na yan, no? Basta yung part na yan, mga utol, ay bahagi ng ating teritoryo. Iba yung tawag nila. Okay? Yung Renai Reef, iba yung tawag nila sa kanila. So sa kanila yon, on June 30, the Philippine Coast Guard vessel intruded into waters of the Renai Reef without Chinese permission. Yun daw yung dahilan. Pero so far, sa international law mga utol, ay atin po yung teritoryo na yun. Na inaangkin nga nila. So kaya kasalanan natin daw. Di umano mula dito kay... Nakakabuisit. No? Tingnan natin yung isa pang report tungkol dito mga utol. Ito yung mula sa Philippine Star Global. No? China claims Philippines intruded on Chinese territory. Okay? Reacting to a report by Philippine Coast Guard that China Coast Guard vessel shadowed, harassed, and blocked them in a recent support mission to Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. China is now accusing the Philippines of trespassing on Chinese territory. Ayan mga utol malinaw na malinaw yan. Chinese Foreign Ministry spokesperson Buang Wenbin told the press conference on July 6 the Philippines was at fault. Okay, mali ng Pilipinas daw yun. O ayan, yan mismo yung nilagay. No? The Renai Reef is a part of China's Nansha Islands. On June 30, the Philippine Coast Guard vessel intruded into the waters of the Renai Reef without Chinese permission. Anong masasabi nyo dyan mga utol? Feeling talaga nila kanila na yung lugar no? Yun ang dahilan yan Feeling nila kanila na, kayo yung nag-i-intrude sa aming teritoryo na sa totoong buhay, sila ang nangaagaw. Atin yun, nandun sila, tapos tayo'y tinataboy at hinaharas dun sa teritoryo natin. Kaya nga ang tanong ko, eto na, ano na ba ang magiging sagot ng ating gobyerno rito? Siyempre alam naman natin na, yun nga, ayaw nga ng mapunta sa ibang level itong issue na ito. Ayaw ng gobyerno natin yan, ayaw rin ng US, yung China lang naman makulit, pero hanggang saan ito ahantong? Kumbaga, mauuwi ba sa maayos na usapan o talagang gera na lamang ang magpapatigil sa ginagawa ng China? Ano sa palagay nyo mga utol? Pa-comment ang inyong opinion, tuloy na natin. Para naman kay Senator J.B. Ejercito, napapanahon na upang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang muling kumausap kay Chinese President Xi Jinping. Saan niya hindi na magandang nangyayari sa West Philippine Sea. Parang nakatawa na, nakailang note verbally na ang ating DFA to China. It seems that it's falling on deaf ears. No? So parang hindi naman nila pinapansin. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Ayan na mga utol So si Senator J.B. Ejercito rin na nagsabing hindi na natin dapat paniwalaan ng Chinese. So nasasawa na rin siya, kagaya nyo. Kagaya ko, sawang-sawa na ako. Kaya lang kasi yung ibang Pinoy, yung mga ikabang kapwa natin, gusto nila girahin na. Ang problema nga mga utol, kawawa rin naman tayo. So hindi naman kumbaga, siguro pinaka-last option yun. Hanggat maari dinadaan nila sa kung pambubuli nagpapalakas na lang tayo ng puwersa dyan sa West Philippine Sea, kaya nga ang dami nating kaalyado na sumasama sa pagpapatrolya dyan. Ngunit itong China nga hindi na nga madaan sa ganung pakipag-usap. Kung ako presidente, hilong-hilo na ako sa ginagawa ng China. Baka mapilitan na akong Well anyway mga utol, kung kayo presidente, anong gagawin ninyo? Malamang puro galit na. Ayan, paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa inyo mga utol. Maraming salamat UNTV News. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pi Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at
Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.